Kung mapapansin po natin, itong kalsadang dinaraanan natin, sobrang tarik po talaga. Ayan o, sobrang pababa po niyan. Maging yung mga sasakyan na di gasolina katulad niyan, nahihirapang umahon or umakyat sa kalsadang to. So makikita natin dito guys, sa sobrang tarik ng kalsada, may tumirik ng isang napakalaking truck. Ayan o. Pero dito sa sinasakyan nating unit, sobrang basic lang kahit sobrang ahon or sobrang tarik ng kalsada na dinaraanan natin. Namimingi ako sa sobrang tarik ng lugar na dinadaanan natin. Ang mode po natin dito sa unit is naka-electric po. Electric. Okay. Kapag gusto po nilang mag-switch into gas, pwede po ba yan during the ride? Pwede. Habang bumabiyahe? Pwede. Wala pong magiging conflict? Wala na. I-switch po natin siya into gas. Naririnig na natin yung tunog ng mismong engine or yung gas mode nitong unit na sinasakyan natin. Siyempre dahil hybrid ito, kung tipid na noon yung mga electric, mas tipid at mas powerful yung unit na tinetesting natin ngayon. Ang bilis niya kahit paahon, pababa. Maganda po yung takbo niya, hindi masyadong malog. At the same time po, mararamdaman mo talaga na komportable po yung biyahe. Okay guys, ito dala natin yung tatlong unit dito sa matarik or ahon na kalsada. Dito natin ipapakita yung performance, kung gaano ba talaga kalakas itong mga bagong unit dito sa NXT. Siyempre, ito kasama pa rin natin si Ma'am Melanie. Hello po. Yan. So ngayon, actual nating ipapakita sa inyo kung gaano kalakas yung power nitong mga hybrid na unit natin. So tara, sakay tayo. Sama rin po pala natin si Sir Alex. So bali, 4 po kami dito sa unit na i-test natin. So ito yung hybrid. So ito po yung Mega V2 na ipinakita po natin kanina. No? So okay ka lang ba Sir Alex na nandito ako nakaupo? Komportable pa rin naman po, no? So ipapakita natin guys yung pagiging hybrid nitong unit na to. Okay? So Let's go! yan. So tamang-tama, meron tayong mapagtetestingan ng unit natin dito. Maandar na tayo. Dito sa lugar na to, itong part na to, ito po yung pinakamatarik na kalsada, Sir Alex, no? Okay. So ngayon, ang mode po natin dito sa unit is naka-electric po. Electric. Okay. So kapag halimbawa, gusto po nilang mag-switch into gas, pwede po ba yan during the ride? Pwede. Habang bumabiyahe? Pwede. Wala pong magiging conflict? Wala na. So makikita natin dito guys, sa sobrang tarik ng kalsada, may tumirik ng isang napakalaking truck. Ayan o. Pero dito sa sinasakyan nating unit, sobrang basic lang kahit sobrang ahon or sobrang tarik ng kalsada na dinaraanan natin. Di ba? So sige Sir Alex, pakita po natin. Ngayon ay naka electric mode po tayo, no? So ngayon i-switch po natin siya into gas. Sige, meron mo lang po siyang May switch. button siya. Okay, so ayun, naririnig na natin yung tunog ng mismong engine or yung gas mode nitong unit na sinasakyan natin. So wala din po palang problema during the ride or habang umaandar kapag inilipat natin from electric to gas etong unit natin, no? Ma'am Melanie, no? Yes, So tama yun. wala siyang conflict. So kahit na umaandar tayo, kahit naka-anong mode tayo, no? Electric man yan or gas, wala po siyang conflict. So sobrang smooth nung naging transition niya from electric to gas. Okay? So ayan, umaandar tayo, gas po yung ginagamit natin. Namimingi ako sa sobrang tarik ng lugar na dinadaanan natin, no? Okay? So kung ililipat naman po nila sa gas, switch lang po. Okay? Yan. So itong switch na to, yan. So yan lang po yung pinakapipindutin nila kung gusto po nilang ilipat sa gas or electric. Okay, so ngayon naka-electric na po tayo. Oh, so pansin na pinsin natin o ramdam natin yung difference ng dalawa, ma'am, no? Yes. Yung gas and electric. So sobrang tahimik talaga kapag naka-electric mode tayo, no? So sa gas, syempre Tipid. normal naman yan. May engine. Talagang sabihin na natin, may ingay tayong maririnig. Electric po talaga tipid. Pero Pagka gusto mo na medyo malakas, gas talaga yung gagamitin. So ano po ba yun, ma'am? Kapag naka-electric mode tayo, alin po ba yung mas malakas sa ahon? Or same lang po ba siya? Pareho lang siya malakas sa uhunan. Kumbaga multi-function siya, naka-hybrid nga tayo na kung gusto makatipid, pwedeng mag-electric mode. Okay. Kapag medyo paahon or medyo malakas yung hatak,
gusto mo ring mag-switch sa gas, pwede rin naman. Ayun, okay. So, wala naman palang pinipili yung performance or yung magiging performance ng unit natin, ma'am, no? Tama po yan. So, kahit anong mode yung piliin nyo, gas or electric man yan, no? Since hybrid nga itong unit na sinasakyan natin, same lang din po pala yung magiging power or yung ibibigay na power ng ating unit. Tama po. Pero syempre, dahil hybrid ito, kung tipid na noon yung mga electric, mas tipid at mas powerful yung unit na tinetesting natin ngayon. So, ngayon, nalaman natin kung gaano talaga ka-powerful yung hybrid na unit na sinasakyan natin, Ma'am Melanie, Yes, no, yes, Sir oo. Alex. So, ngayon, Sir Alex, nakikita natin pababa or palusong naman. Sobrang tarik din na palusong yung ating dinadaanan. Syempre, kanina sobrang tarik na ahon. Ngayon, sobrang tarik naman na palusong. Paano naman po yung magiging detalye or paano naman po nila kokontrolin or meron po bang mga modes na para maging safety yung pagbiyahe ng mga magiging customer natin na makakabili ng unit na to kapag palusong yung kalsada na dadaanan nila? May mga modes po ba yon or may mga safety? Brake na. Okay. Handbrake naman po. So hydraulic na yung braking system natin. So ibig sabihin, mas accurate, mas malakas po yung preno. Ayun. So yun yung pinaka safety features natin sa mga palusong naman na kalsada. Hydraulic shock, mas makakapal po yung shocks natin. Okay. Hydraulic shock. Absorber, yes. Okay. So suspension and braking system Hydraulic. hydraulic. Yes, tama po. Yun. So ibig sabihin, comfort yung ating magiging biyahe kahit malubak dahil sa ganda ng ating suspension, and dun naman sa braking system niya, mas safety siya dahil hydraulic na rin. Hydraulic po tayo. So nakita po natin or na-experience po natin, Ma'am Melanie, yung power na kayang ibigay ng Mega V2 natin na hybrid. Tama so, po. perfect po pala itong ganitong klaseng unit talaga, ma'am, dahil dun sa mga dun sa mga gustong pumasada na merong matatarik na lugar. Tama no? po. Dahil kahit na gaano katarik man yung lugar na Kayang-kaya daraanan po nila, talaga ng Mega V2. kaya po talaga. Yes. Na-experience naman natin. Kasi So, kahit 9 yung nakaupo or siyam na katao, kayang-kaya pong bitbitin ng electric man yan or gas ng Mega version 2. So yung ating yung bilang po natin kanina na nakasakay diyan, Opo. kumbaga parang ano lang, basic na basic talaga sa kanya, no? So kung Apat pa lang tayo, how Opo. much more pag 9, kayang-kaya po ng talagang unit natin na Mega V2. kahit na punong-puno po yung unit natin. Yes. So 9-seater guys, inuulit natin, ano? Kahit na napag-usapan na po natin siya kanina dun sa unahan ng video na to, 9-seater siya. Tsaka kita nyo, Sir Tireless, ang bilis niya, di ba? Opo. Ang bilis niya kahit paahon, pababa. Maganda po yung takbo niya, hindi masyadong malog. At the same time po, mararamdaman mo talaga na komportable po yung biyahe. Yes, tama. At saka ma'am, isa pa, yung dinaanan po natin, sobrang tarik na daanan, ano? Tama po Nakaahon yun. po tayo. Mm-mm. And nung doon naman po tayo sa may Padaos-dos or pababa. Opo, Oo. syempre mataas yung pagpapunta natin kanina. Nung pabalik tayo, syempre palusong naman po siya. Oo. Hindi po siya ganun ka talagang parang matatakot ka. Hindi ka po. ganun matatakot dahil safety ka dito sa unit na to dahil Yes. hindi lang yung power ang in-upgrade sa kanya, maging yung kanyang braking system, suspension, talagang sobrang komportable ka talaga, ma'am. Tama po yun. Safe na safe ka dito sa unit na to dahil malakas yung kanyang braking system dahil hydraulic na braking system natin, maging yung ating suspension. Tama po. Kaya kahit na rough road or uneven yung mga daanan na dadaanan natin, wala komportable kang ka pangamba. talaga. Wala kang Oo, pangamba. kay Mega V2. Kasi So, talagang even yung mga shocks natin, mas makakapal since we are using hydraulic shock absorber po. Yes, so perfect talaga pampasada itong ganitong klaseng unit. Tama So, po yan. na-experience na natin yung pampasada natin na Mega V2 9-seater. So, lipat tayo dito sa bago nating NXT Ranger X naman, ma'am, no? Ito ay yung Ranger X Hybrid version 2. Version 2. Yes. So, kanina na-discuss na natin yung mga details, specs nitong ganitong klaseng unit. Ngayon, i-experience naman natin or actual nating i-demo Tama po na yun. kung ano ba yung mga
ma-experience natin na, sa performance nitong NXT Ranger X natin. Pero bago natin siya experience na i-drive o sakyan yung Ranger X Hybrid version 2, ito kasi maganda tong klase ng unit ng NXT. Kasi maliban nga po sa hybrid, ito po ay aside sa cargo, transferable or convertible siya into passengers. Kaya sasakyan po natin mamaya para malaman po natin yung difference, no, pagdating sa pababa or paahon, at the same time gaano ba kabilis yung pag sinakyan natin si Ranger Hybrid version 2. Yes, okay. So ngayon guys, testingin natin, sasakay tayo dito. Yes. Sa mismong cargo passenger niya, no? So 2-in-1 iulit natin, 2-in-1 siya, cargo / passenger. Itong NXT Ranger X natin. Tsaka meron pa, Sir Tireless, pang negosyo. Pang negosyo, Usually yes. lahat ng mga customers natin, ang talagang hanap nila ganitong klaseng cargo, ganitong klaseng passenger na unit, para po magamit din nila pang negosyo. Tama. Services, negosyo, mga personal errands, best talaga to para sa kanila. Kumbaga all around siya, you know? Correct, tama po. All in one. Mm-mm. Kahit saan mo siya dalhin, walang problema. Yes, Diba? tama po yun. Okay, so ngayon, testingin na natin siya para ma-experience natin yung Let's go, performance guys. nitong Sakay unit na po na to. tayo. Tara. Siguro, bababa muna natin to. Okay. Baba mo. So, Ako, since pang cargo siya, ang good thing nga Di ba dito, matatamaan? nabababa yung tailgate niya. Or yung pinakapintuan dito sa likod. Sige po. Hold on, wait lang po. Okay. Sige. Kunin ko lang papel. Okay, sige po, dahan-dahan. Ayan. Ayan. And let's Sige, go. sakay na po kayo. Sakay na po tayo para Sa matest unahan natin. kaya ako, pwede ba? Sa unahan O na sa lang harapan dito. ka na lang, sir. Kaya ba tayo dito, sir? Dalawa? Okay lang? Kaya yan. Komportable ka ba? Ang na-testing na natin kanina guys, yung Mega V2. Ngayon, testingin naman natin sa ahon itong Ranger X natin. Same lang din dun sa Mega V2 guys. Hybrid din po itong unit na to. So 2-in-1 siya. Pwedeng gas, pwedeng electric. So ngayon, naka-electric mode po tayo. Kung mapapansin po natin, itong kalsadang dinaraanan natin, sobrang tarik po talaga. Ayan o, sobrang pababa po niyan. Maging yung mga sasakyan na di gasolina katulad niyan, nahihirapang umahon or umakyat sa kalsadang to. Makikita nyo rin dito sa unahan natin, may truck nang nasiraan. So ayan, nakita nyo, tumirik siya. Hindi kinaya yung sobrang tarik na kalsada na dinaraanan natin ngayon. Pero etong unit na sinasakyan natin, etong Ranger X, nakikita nyo naman, sobrang easy lang, sobrang cool lang ng pagpapatakbo ni Sir Alex, no? Talagang kayang-kaya niyang umahon kahit napakatarik ng kalsada na dinaraanan natin na yun, no? Nakita nyo naman yung truck na tumirik na. Pero itong unit na dala natin, umaandar pa. Ganon kalakas ang power ng mga hybrid na unit na meron sa NXT. So, testing naman natin, Sir Alex, yung pagiging gas nitong unit na to. So, ang pinaka-switch niya, nandyan sa ilalim. Okay. So, ayan, naririnig nyo guys, no? Yan yung pinakatunog niya kapag umaandar na kayo na ginagamit nyo naman yung gas mode nitong Ranger X natin. So, mapapansin natin guys yung pagpapatakbo or yung ganitong klaseng unit habang umaandar tayo, kahit na anong mode yung gamitin natin, mapa-gas mode, mapa-electric mode, same lang din yung power na ibinibigay sa atin. Tama, ma'am? Yes. Same lang ng power or same lang yung may experience nating power dito sa unit na to, mapa-gas or electric mode man ang gamitin mo. Dito sa kinauupuan natin ngayon, Sir Alex, dito sa may pinaka-driver side, no? So, yung kalsadang dinaraan natin, hindi siya ganun ka-smooth. Makikita natin or mararamdaman natin na nag-iiba-iba or hindi siya pantay. Although, makikita natin na maganda yung kalsada, pero kapag gumugulong na yung mga gulong niya, no? Mararamdaman mo na parang gumagalaw-galaw siya, di ba? So, gusto nating malaman or sabihin sa kanila kung ano yung riding comfortability nitong unit na to. Ma'am Melanie, ano po ba yung na-experience nyong riding comfortability dyan sa likod? Dito, pagka pababa ka, normal lang na medyo maalog siya, gawa nga ng minsan may mga lubak-lubak na daan. Pero syempre kahit paano, smooth pa rin yung takbo kasi hindi ka niya bibitinin. Okay. Komportable naman po kayo dyan. Yes. Ayun. So,
Narinig nyo guys, no? Sabi ni Ma'am Melanie, since doon sila nakaupo sa passenger seat, no? Or doon sa mismong cargo niya, eh hindi naman daw ganun kahirap or komportable pa rin silang nakaupo doon sa likod. So ngayon, pabalik na tayo. Palusong naman. Ito, syempre disc brake din siya, no? Yung braking system natin, no? Yung harap po, naka-disc brake. Yung likod, drum brake nyo. Okay. So, paano po ba yung magiging diskarte or technique kapag palusong yung kalsada dito sa unit na to, sir? Paano? Pagsabay na lang yung brake sa harap at sa palit. Okay, so kailangan hold yung brake sa harapan, sa likod. Kapag paahon naman po, ang technique natin doon ay Hindi mag-brake. so dire-diretso lang ang pihit. Kailangan po ba sagad yung pihit or paano po ba? Or kalahati lang yung piga? Maganda yung sagad. Sagad po talaga. Hindi naman po siya mabilis malolobat kapag naka full throttle tayo. Nasa okay nga yun kasi bibigay yung power. Okay, so doon po talaga lalabas yung full power ng ating unit. So ma'am, nakita natin yung dalawang hybrid na unit natin dito na testing at nasubukan na natin sa ahon at matarik na kalsada. Correct. No? Yes. So nakita nyo guys yung ating Ranger X tsaka yung Mega version 2. Mega version 2, tinesting natin siya sa ahon. Yung Mega version 2, lithium yon. Kita nyo naman, sobrang talagang powerful talaga siya. Lakas ng hatak, Ang diba? lakas ng hatak niya. And maging din dun sa Ranger X natin, talagang kayang-kaya at talagang nakakaahon siya kahit sobrang tarik ng kalsada. Tama So po. ngayon guys, etong unit naman natin, common na natin nakikita yung mga ganitong klaseng unit sa kalsada, di ba Tama, ma'am? oo. So ngayon, itetest natin siya para malaman natin na yung ganitong klaseng itsura or design ng 3 wheels, kaya rin bang umahon kahit napakatarik ng kalsada. Pero Sir Tireless, I guarantee you, grabe ang hatak ng ating Trekta. Mhm. So ito kasing Trekta na to, dual motor to, ibig sabihin with high speed. Mhm. And syempre dahil po lithium yung battery niya, long range yan. Yan ang isa sa mga Oo. pinagmamalaki nitong unit natin. Dual motor at isa pa, lithium yung battery. Battery. Kaya mas malakas diba? po, mas malayo yung mararating. Tara na, sakay na tayo Ma'am Melanie. go. Para ma-experience na natin yung performance nito, kung kaya ba talaga niya sa ahon at matarik na kalsada. Yes. Okay? So, syempre, si Sir Alex pa rin ang ating kasama at magdadrive sa atin. Kaya nga ba ng isang 3 wheels or e-trike na ganitong model na umahon sa mga ahon na sobrang ahon or sobrang tarik na kalsada katulad nito? So, ito guys, kasalukuyan na tayong umaahon dito sa sobrang tarik na kalsada na dinaraanan natin ngayon. Makikita nyo, nandito pa rin yung yung truck na tumirik, Oo nga Pero ma'am, yung Yes. unit na sinasakyan natin, yung itong Trekta, talagang binibasic lang niya, no? Oo, malakas kasi ang hatak nito, Sir Yes. Tireless. Kahit na sobrang tarik ng kalsada or talagang sabihin na natin maahon talaga, no? Pero talagang kayang-kaya niya, Kasi dual motor to, Dual Sir motor, Tireless. tama, no? Kagaya Yes. nga rin ang diniscuss natin kanina at napag-usapan natin yung mga specs nitong unit na to. Since dual motor nga siya, kayang-kaya niya nga kahit na sobrang tarik at ahon na kalsada. Tama Ito po. nga at napapatunayan natin dahil actual nating dinidemo or tinetesting na experience talaga natin yung power ng mga unit na Yes. meron tayo sa NXT. Correct. No? So lithium battery, ulitin lang natin, lithium battery dual motor. Kaya ganito ka powerful, sobrang lakas ng unit na meron tayo Kay Trekta. kay Trekta. Yes. Yes.